Sasalubungin pa rin ng karamihan ng mga Pilipino ang bagong taon na puno ng pag-asa. Yan ay kahit pa maraming Pilipino ang nanatiling mahirap. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Masagana pa ring ipagdiriwang ng maraming Pinoy ang Pasko ngayong taon. Base sa survey ng Pulse Asia, 41% ng mga Pilipino ang isa-celebrate daw ang Christmas gaya noong 2022. Sa kabila naman ng mga pagsubok, sasalubungin pa rin daw ng halos lahat ng mga Pinoy ang 2024 na may pag-asa. Yan ay kahit pa marami pa rin sa ating mga kababayan ang nananatiling mahirap. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, higit 22% ng populasyon ng bansa ang maituturing pa ring mahirap o di kumita ng halos 14,000 pesos kada buwan sa unang 6 na buwan ng taon. Katumbas yan ng higit 25 milyong Pilipino, mas mababa kumpara noong 2021. Nakatulong daw ang tuluyang pagbubukas ng ekonomiya matapos ang pandemya. Pero kahit bumaba ang bilang ng mahihirap, di naman daw ibig sabihin na lahat pa rin ay may maihahandang pang Noche Buena. Malaki pa rin yung number of poor people that could not meet those. So to say that everybody can have Noche Buena is, maybe exaggeration because we do know that there are many people around us who remain to be poor and they deserve our utmost attention. Tinututukan na raw ng gobyerno ang problemang yan sa ilalim ng programang Trabaho para sa Bayan at Pambansang Pabahay para sa Pilipino, gayon din ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Katunayan ngayong araw, nakabili na ng mga pagkain ng mga benepisyaryo ng programa gamit ang binigay sa kanilang EBT card sa Tondo, Maynila. Kagaya ni Marites na masayang magpapasko dahil sa nakuhang ayuda. May pang Noche Buena na kami, may ipang Christmas na kami. Noon talaga namumroblema kami dahil siyempre sa kita ng asawa ko, kita ko, kunti lang. Bukod sa tulong na pagkain, may training at job programs din ang DOLE at TESDA. Target ng gobyerno na palawigin pa ang food stamp program para maabot ang 1 milyong pamilyang benepisyaryo hanggang 2027. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.